Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Mga kapatid, ang inyong nadidinig ay ang ugong ng electric fan. Ugong ng electric fan ng ating kamalayan. Yan. Ang nadidinig nyo ay mga dumadang mga tambutso ng mga jeep ng mga Ng ating kaluluwa. mga ligalig ng mga kaluluwa. Mga kapatid, dito pa rin po ang pinakabanayad na 2 oras ere. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera. Kasama natin si DJJ at si Direct Jim. at siyempre, kailangan pa bang ipakilala si Binibining Silvia Latore. Nga ako mga kapatid, magtatapos na po ang buwan ng Nobyembre. Diyos ko naman, konti na lang. Naku, Valentine's Day na. Oo, bukas ang no? Ang araw ng unang Pangulo. Bonifacio. Saktong-sakto. Kaibigan natin si Xiao Chua, may lecture na naman. Naku mga tol, kamusta ko ba ang inyong weekend? Sana gaya namin, i-relax lang kayo. Relax po kami. Talagang relax. Maliban yung lagi nagdadaan sa EDSA dahil simula na ng Christmas. Ay nako, Diyos ko, walang oras yata hindi traffic sa EDSA. Pero lang madaling EDSA araw. ay parking na. Nako mga kapatid. Anyway, narito kami para palamigin ang inyong isipan. Ito po ang Chillax Radio dito po sa Radyo 5 92.3 News FM. Binabati po natin ang lahat po ng mga kapatid natin, mga taxi drivers na namimili ng pasahero. Mga suplado. Ano ang mensahe mo sa kanila, DJJ? Naku, wag naman. Naman ganun, tol. Ganun. Lalo na yung yung mga makikita mo may dalang anak, mga ganun. Maawa naman mga pamilya, diba? Diba? Pero, kakamutan ka pa ng ulo nan eh. Diba? Tapos may... Alam mo siguro kung di sila manghihingi, makakapag-tip ka pa madadagdagan mo pa Pero yung hindi ka pa sumasakay, di ba? Presyo ka na kagad, no? Additional 50, mga ganyan. Kaya kayo tinatalo ng Uber yung mga ganyang ugali, di ba? Pero yung mga kapatid natin sa Radyo 5 Taxi Squad, swabe lang yung mga yan. Tama ba yan, DJJ? Tama yan. Tama yan, to. At saka, iwas-iwasan nila yung gano'n, no? Oo. Gano'n, nakaka-ano yun. Traffic talaga. Gusto mo sabihin, aling lugar ba sa Maynila ang hindi traffic? Siguro, bumiyahe ka na lang, kapatid, sa Tugigaraw, di ba? Ayan. Nako mga tol, ha? Konting-konting tiisa lang, matatapos din ang Pasko. Tamot ulo kayo ulit. Sa mga inaanak ko, sorry na lang, pag sininong, minsan ay nakakalimot, busy po, busy. Sa mga kaibigan natin nag-birthday, happy birthday na lang po sa inyo. Ipatingin muna natin ating mga masugid na tagapakinig, gaya ni Zorro sa Tagaytay. Yan may sakit si Homer. May sakit si Homer. Si Homer at Tin Novicio, get well soon, paring Homer. Si Marsa Pues, mula dyan sa Bacolod. Si Aldo Gardose, na hanggang ngayon may utang pa pala ako sa kanya. Nagyaya ng inuman niya. Nagyaya ng inuman, no? Hindi, si Miro Abala nagyaya. Yung niyaya mo yata ng inuman. Miro Abala, hello sa iyo. At si Arces Jola at si Lester Piones, hello sa inyo, mga kapatid. At sa lahat po na nakikinig sa gabing ito, isang malwalhating gabi sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Kung hindi, lahat naman ng ligalig natin na impyerno mo, langit mo, nasa isipan mo lang yan. Tama ba yan, Direk Jim? At kung naghahanap kayo ng kasagutan sa inyong mga ligalig sa buhay ngayong gabi, hindi po kami yon. Hindi kami yun. Hindi kami nangako, Ano ba sabi namin? Ayusin namin buhay ninyo. Hindi, wala. Ganun, tol. Hindi kami... Ikaw pare, hindi pwede. Ang ligalig nasa sidewalks natin, lalo na ngayon, di ba? Ay, may nilabas na interesanteng sanaysay. Ang isang Kastila. Na gumagawa ng kanyang doctorate thesis dito sa Pilipinas. Anong pangalan niya? Si Jorge Mataro. Ng Instituto Cervantes. Nagtuturo siya sa instituto? Nagtuturo ng Espanyol. Okay. Ilan taon na si Jorge? Siguro mga 35, 38. Bata pa pala, no? At madalas sa all house yan. Meron siyang interesanteng sinulat para sa interaction.com at nakapost ngayon sa Facebook, mga kapatid. Ito yung
The private of the Philippines. O private of the Dahil Philippines. hindi raw dapat republic. Private. O may maganda siyang thesis. Tungkol sa konsepto ng pribado at publiko. Ano nga ba yun? Sa mga European na laging tinitignan nila yung public sphere. Ang tingin nila kasi, ano yung translation ko, yung sarili mong mundo, yung pamilya mo. Yun yung private sphere, di ba? Sa kanila kasi, ang pansarili mundo sila individual, di ba? Dito, pamilya, yun ang primary motivation mo para lumabas sa pampublikong daigdig. Ang sinasabi nila, sobrang madumi, magulo, masalimuot ang ating pampublikong daigdig, yung public sphere, di ba? Spasyo natin. At yung public spaces natin, kasama ron, no? At karamihan dyan, nabili na ng mayayaman. Naman, Yung public spaces natin, dati, ano sabi ni Randy David, dati pwede kang dumiretso mula dito hanggang San Pedro na nilalakad mo lang lahat, hindi ka dumadaan sa highway, dumadaan ka lang sa bukid. Ngayon, hindi pwede, magpapaikot-ikot ka na. Kasi marami na sa public spaces natin ang nilagyan na ng pader. Di ba? Yan ang dahilan, totoong dahilan ng traffic sa Maynila. Dahil maraming lugar ang nilagyan na ng pader. Merong striking siyang sinabi, no? Sa mga syudad na gaya ng London, Barcelona. Taga Barcelona siya. Oo. At marami pang mga syudad sa Europa daw. Ang tao raw hindi nagtatagal sa mall. Yeah. Unimaginable daw yung buong araw mo nakatambay ka lang sa mall. Bakit ka naman tatambay sa mall? Ang ganda-ganda ng mga parke nila. Bukod pa ron, maganda yung klima nila. Hindi ko nasabi kay Jorge. Sobrang init dito. Oo. Pero kasi si Jorge, fan ng Rizal Park yan eh. Naglalakad siya. Kaya, ang mga syudad, yung pa isa sinabi niya, di ba? Ang mga totoong syudad ay walkable city. Dito raw yung mga bangketa nawawala. Di ba? So, paano ka nga naman maglalakad? So, sabi niya, anong unang-unang naging biktima nung nawawalang bangketa? Hindi makalakad yung mga bata, yung mga buntis, yung mga nanay, yung mga matatanda. Hindi pa niya sinama yung makikita mo all around Europe. Yung mga differently abled, yung mga disabled na tinatawag. Pag nagpunta ka sa mga European cities, akalain na nagpunta ako ng Stockholm, DJJ. Ang dami namang, ang dami namang may sakit dito, lahat naka-wheelchair. Di pa ikot-ikot ako, makikita mo talaga naka-wheelchair, iba-iba yung mga wheelchair. Pwede kang magkarera sa mga wheelchair nila, high-tech di ba? Ba't ganun dito? Ang dami ng yung mga bulag, naglalakad. Ba't parang infirm tong society na to. Hanggang pangatlong araw, naisip namin ng mga kasama ko, hindi maraming may sakit. Yung mga may sakit, saka disabled, yung mga bulag, yung mga ganon, nasa wheelchair, ay pwedeng maglakad sa labas, pumunta sa tindahan, sa malayo, mamasyal sa park, nang sila lang mag-isa. Dito, hindi pwede yun. Pag naka-wheelchair ka, tapos ka na, di ba? Yung bata, delikado sa kalye, yun daw ang naging biktima ng masikip nating syudad dahil ang karamihan ng kaluwagan ay binili na. In theory, mga kapatid, kung sumasakay kayo ng tren, yung platform ng tren, inaabangan ninyo bago kayo sumakay ng karwahe mismo. May makikita kayong mga goma na mabilog-bilog. Yun ay para sa bulag. O kinakapa kasi ng bulag yun gamit ang kanyang tungkod at susundan niya yun. So, in theory, di ba, ang isang bulag ay dapat nakakapag-commute ng mag-isa. Ang problema, sabi mong safe siya sa tren, saan siya sasakay doon? Tutulak. Hindi pare, dati nagko-cover ako sa ABS-CBN. Sabi ko, babaan nyo na lang dito sa Mabini. Alas 2 na madaling araw. Pare, nakita ko sa gitna ng kalye naglalakad sa Mabini. Binaba ng jeep. Bulag naglalakad sa kalye. Hindi niya alam na sa gitna siya ng kalye. Grabe naman yun. Hindi ba? Parang naman, biglang pagbaba ko, tinabi ko kagad. Sabi niya, kanina ko pa hinahanap yung bangkete. Grabe. Bangkete hinahanap niya. Kasi natutuktukin niya. Like yung mga syudad na gaya ng Hong Kong, no? Yung mga stoplights sila, may tunog. Inis na inis ako dahil yung hotel mo, pag malapit doon, hindi ka makakatulog, hindi ka maririnig. Para sa mga bulag. Galing, napakalayo pa ng lipunan natin sa mga gano'n, no? Pero yung konsepto nga ng pribado. Hindi, mahalaga yun dahil, isang maayos na pag-aaral ng isang dayuhan sa atin. Correct, At kung kilala ninyo ng personal si Jorge, gaya ko,
alam mo bang 3/4 Pilipino yun? Pilipinas, Sotanon. Mahal na mahal na Pilipinas sa totoo lang. Tapos, parang inis na inis dahil wala siya magawa, foreigners di ba? Yan yung frustration ng maraming foreigner. Parang, kung pwede lang ako makialam dito parang ganun. Kaya nga lang, sasama siya doon sa gulo ng ating pampublikong daigdig na puro corrupt, puro binabayaran, overpriced na building, mga ganon. May napansin pa ako isa, pinag-usapan natin ngayon, paksa na yan. Sa Pilipinas ko lang siguro makita napakarami mga gate, mga bakod na may mga bubog, na yung mga tutulis sa mga pangil. May pangil yung gate, no? So nagpapakita ito na meron iba, may kuryente na, di ba? May kuryente, may barbed wire. Nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa yung kapitbahay. Ina-assume mo lagi na yung kapitbahay mo ay handa ka nakawan. Natotoo naman kasi talaga, di ba? Kung di man kapitbahay mo yung kabilang So, alam mo yun, umikot ka ng ano? may intent to injure lagi yung mga pader. Umikot ka ng ano, ng Sampaloc, yung rehas nila talagang yung garahe may rehas, yung bintana may rehas, tsaka yung paakyat doon sa parang garahe to, may barbed wire yun. Barbed wire, Sabi ko, ang mga bahay to parang mga hawla, pag nagkasunog, may hirapan ka lumabas. Sabi nung standby, paano hindi makulong yung mga akyat bahay? Kaya ang ikunulong na lang yung mga may bahay. Grabe, no? Di ba? Diyan ang matay ang anak ni Jody Venecia. Di ba? Sa Forbes Park to, dahil hindi nakalabas. Hindi nakalabas. Yung sunog. Namatay sa suffocation yung bata. Yun ang sinasabi ko. Pero, nasa ano ka na? Exclusive na subdivision ka na. Di ba? Ganun ka pa rin ka walang tiwala sa kapitbahay mo. Ibang klase niyan, mga. Sa iba nga, walang bakod di ba? Sa ibang bansa, walang bakod. Sa ano yung gusto mong punta ang probinsya? Sa Batanes. Di ba? O sa Batanes, Sa Ifugao. Walang laman ng kulungan. Ganon? Oo, Ifugao. Munta kayo, walang laman ng... Sa Sagada pala. Walang laman ng kulungan sa Sagada. Ayan. Yung concept kasi ng property, laking bagay yan yung dati, halimbawa, nakakita nga ako na yung dati, yung Paranaque, ay pastulan daw ng mga baka yan, tsaka kalabaw. Di ba? So, ibig sabihin, ito naranasan ko pa kahit sa Quezon City, yung maglalakad ka sa Fairview, dadaan ka sa sa Bukirin. Bukirin yung dadaanan mo, paglabas mo, nando ka na sa nasa Novaliches ka na. From Fairview, ngayon wala na. Bakit? May bakod na. Dahil mga subdivision na lahat. Kung isang bayan na kanyari gaya ng Singapore naman, di ba? Sila pa ay walkable city. Teka, maliit na syudad yan ang Singapore, nag-iisang city-state sa City-state, tama ba, DJJ? Walkable city yung Singapore? Kasi nakita ko yung mga maliliit na bata, pinapabayaan nila pumasok mag-isa. Hindi lang yun. Ang kultura, ang lifestyle ng mga tao, tumakbo. Ang daming runners doon, di ba? Alam mo, may isa, hindi ko makalimutan sinasabi yung sinabi mo DJJ. Meron akong kasama sa Jaria dati. Nilipat niya yung buong pamilya niya ron. Kasi sabi niya, gusto niya raw maisip yung anak niya, tumatawid na hindi mamamatay sa kali. Yun. Ay nako mga kapatid, sa ganung punto, magsasounds muna tayo dito sa Chillax Radio. Tunay namang swabe mo ngayon awitin, DJJ, Sa puntong ito, hindi ka pa nagki-Christmas songs yan. Hindi pa. At siguro, huwag na tayo magpatugtog ng Christmas song. Huwag na madaliin, di ba? Yung mga mall, lahat ng mga ganyan, di ba? Ako, pero Diyos ko, alam mo, mga tol, next time nasa mall kayo, kausapin niyo minsan yung mga sales lady. Ay, nako. Diba? Sa security guard. Sobrang haras ngayon yan. Oo. Alam mo, ito ako nakatira sa tabi ng mall, di ba? Yan, Nakikita ko, minsan naaway ng mga tao yung security guard. Yung mga security guard, kaibigan ko, dahil pag naglalakad ako sa umaga, walking ako, kita ko, naka-formation, nagja-jogging, di ba? Kasindihan mo ng yosi, nakakwentuhan mo. Mga tao rin yan na sobrang hirap ng buhay nila. Tsaka ako ngayon, naging mabait na ako sa mga kausap ko sa telepono minsan, yung mga nangungulit sa bayad, kunyari, may tanong ka tungkol sa yung serbisyo sa cellphone. Kasi sa isang programa po namin sa TV5, naranasan ko pong maging call center agent. Talaga? Dati, Nag-teleton kayo? Hindi. Nag-apply ako, kunyari,
At umupo ako mismo, tag-training ako. Talaga? Bilang call center agent. So, una kong salang sa kasi sabi mo gano'ng kagaling mag-English, pag sinigawan ka sa telepono, magpapanik ka talaga eh. Talaga? Nasubukan mo ba? Nasubukan ko yun. Wala bang mga nakareding sasabihin kapag... May mga ganun, pero syempre hindi ka pa rin handa. So, sa akin ang lesson ito, it's always nice to be kind. Mabait ka na lang kasi alam mo, tao rin ang kausap mo, ang trabaho niya. Hindi, sabi nga nila, being kind to others doesn't, parang hindi yung para sa kanila. Dahil ipinapakita nung kung ano ka. Oo. So, minsan sa mainit ulo mo, o ganyan. Ako, masungit ako. Mabait na nga ako. Oo, ganyan. And then, lalo na yung mga sales lead. Yan, ako. Guilty ako dyan. Minsan, tanungin mo naman kasi kung magkano kinikita nila sa isang araw. Ako alam ko dahil marami akong naging girlfriend na sales lead. Iyan, na sinasabi. Nung kabataan. Nasubukan ko rin umupo sa labas ng SM, nag-i-intern nung tapos ng shift. Sa isang klase ko dati sa Lasal, may exercise ako sa kanila. Sa isang weekend, ito ang gawin nyo pagpunta nyo ng mall, tanongin nyo sa sales lady kung magkano kinikita nila sa isang araw. Nagkaanuhan. Isa-isa ko tinanong, ano yung kwento ninyo? Anong kwento nila? Kanyari, isang araw, 340. 340? Isang araw. Wala, commission basis pa yun. Ano sabi ng estudyante mo? Tanong ko, okay, magkano ba ano sa isang araw? Sir, 300 po. Boom! So makikita mo, isipin mo, sa 340 isang araw, umurahin ka pa ng mga katulad nila. Ano ang iuwi mo sa pamilya mo kung kakain ka pa kunyari ng... Oo, buong araw ka nandun. Buong araw ka nandun, di ba? So, minsan, di ba, may mga kumpanya na sinasabi natin, dumadami yung mga malls nila dahil hindi sila nagbabayad ng benepisyo. Hindi, ito, security guard naman, nagkaroon ng problema sa akin tinitirhan dahil isasara daw yung isang gate. Yung gate pa naman, yun yung pinakamalapit sa mall. Doon nagreklamo lahat ng mga tenants. Bakit mo sasara yan? Ganun-ganun. Kaya nga kami nandito dahil yan yung... Saka paano pag umuulan, iikot pa kami, etc. Di ba? Paano po ang mahal na binabayad namin sa security guard? Sabi na, magkano? 27,000. Tingin na kami lahat. Tinanong namin security, magkano sweldo mo? 12,000. 27,000 yung ibinabayad sa ahensya. 12,000 lang ang pasweldo sa 15,000 malinis sa isang security guard papunta sa ahensya kagad. Grabe, no? Diba? Minsan mga kapatid, kung makakanood po tayo sa mga news sa telebisyon na may mga, sabihin natin, mga miyembro ng mga sinasabi ng mga makakaliwang grupo, mga progresibong grupo na umaangal tungkol sa sahod, na itaas ang minimum wage, yan po ay katigan natin. Para sa atin lahat yan. Oo. Alam nyo ba mga kapatid, yung isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong 8-hour workday ay dahil sa mga kaliwa, no? Early parts ng labor movement, mga kapatid, at hindi ito nangyari sa Russia, nangyari ito sa Amerika. Sa Amerika nangyari sa Chicago, sa Haymarket Square. Haymarket Iyan ang dahilan kung bakit Amerika lang ang September ang Labor Day at buong mundo May 1. May 1, oo. Dahil yung massacre nangyari May 1. Inilayo nila ang Labor Day, ginawa nila September. Oo. Alam nyo ba, ang work, kung ilang oras nagtatrabaho dati ang tao sa isang araw? 14 to 16 hours isang araw. At may Sabado at Linggo pa yun. Kung ano mo mamatay nun Yun yung point nga. Kaya talaga pinaglaban. Doon na matutulog nga sa sa pabrika yung mga tao nun. Doon pinaglaban ng mga makakaliwang grupo talaga noon pala. Bakit 8 hours? 8 oras para sa pagtatrabaho, 8 oras para sa pamilya, 8 oras para sa sarili. Kasi matutulog ka, kakain ka, 8 oras yun. Sabihin na natin ngayon, kung 8 oras ka nga, ubos na yung pamilya mo. Bakit? 2 oras sa traffic papasok, 2 oras sa traffic pabalik. 4 na oras na yon. Yung pagdating mo parang pagod ka pa. Di ba? Minsan ang bayad sa atin, hindi lang mismo sa 8 oras. Kasi may tinatawag itong mga ibang sociologists sa tinatawag ng shadow work. Yung shadow work.
maglalakad ka hanggang kanto ninyo para mag-abang ng jeep, bahagi na yan ng anino ng yung hindi lang. Ano pa? Ang daming mensahero ngayon na hindi ka tatanggapin kung wala kang sasakyan. Ganon? Oo. Wala kang motor. motor. We need messengers. Preferably with your own motor. Oo. Grabe, no? Ganun yun. Hindi na sila nagbibigay ng kasi ang dami ng rider. So the next time mga kapatid, makakita kayo ng mga tao. Kunyari, mga sumasakay ng bus na nagsasabi may welga po sila. I-appreciate po natin yan. Dahil guys, mga taong yan, meron tayong 8 oras na trabaho sa isang araw. At meron tayong break kapag weekends. At meron tayong minimum wage na ipinaglalaban nilang itaas pa at gawing living wage. Alam ba yun? Na bakit mo sinusukat yung sahod ng tao? Yan yung kabuhayan niya. Yan naka-base yung kabuhayan niya, di ba? Kung mapapaaral niya anak niya, makakain siya, may bahay siya. Ba't mo i-base sa pinakamababa? Ang ay living wage. Ibig sabihin, bayaran mo yung tao ayon sa magkano ang upa, magkano ang maayos na eskwelahan, tsaka pagkain. Living wage. Ang minimum wage natin ay 450, di ba? Dito. Ang ating living wage ay umaabot ng 800 pesos. Grabe, no? Tapos isang araw, kita mo 340. Kalahati lang yung kinikita mo. Yung iba, nabubuhay pa na hindi kami minimum dito, below minimum kami. Alam mo kung ako mayor ng Maynila, re-raiding ko yung buong Tutuban tsaka Divisoria. Karamihan na nagtitinda dyan ay sobrang below minimum. Yung mga andyan. Hindi pa yun, Lord. Ang dami kasi dyan yung mga Chinaman, yung mga illegal. Mga illegal na may pera, nakapagtayo ng tindahan doon dahil marami inchik doon, gano'n. Alam mo bang ilan ng dyan sa pinag-usapan natin sa Tutuban, sa Divisoria, ilan ng nalugi yung Chinese? Ilan ng Pilipina ang nakitang patay sa loob? Oo. Hindi nakikita yan ng mga tao. Tindera, namamatay sa loob. Bakit? Siguro, yung amo nila, nakikita sa loob ng saradong tindahan. Alam mo yun? Nako. Iyan ang mga So, yung kwento ng Maynila sa Kukudan Liwanag, hindi na kailangan dalhin pa sa Saunabat. Correct. Dinadala na lang yung mga kawawang probinsyana sa mga magiging tindera. Yun, ganun na. So the next time maka-encounter kang tindera na medyo sangot, masungit, subukan natin intindihin mo. Karamihan dyan, sumasahod ng 150 lang. Oo, maaawa ka talaga, Diyos ko. At matuwa ka na kapag ngumiti sila sa'yo. Tapos magkano yung burger? No? Sa akin napakalaki nung disconnect nung realidad. So nakakita mo sa mga magazine, sa mga lifestyle pages na, di ba? Minsan pag nagbubuklat ka ng lifestyle yun ang problema sa mass communication dahil nga parang trompa yan naririnig yan kahit nung mga ayaw makarinig. Parang malakas na videoke. Di ba? Ginawa yung malakas na videoke para sa inyo di ba? Pero dahil parang trompa nga yan, naririnig kahit nung mga ayaw marinig. Ganon din yung advertising. Nakaano yun para sa mga may pera di ba? Yung mga walang pera, ang epekto nun sa mga may pera, maubos yung pera nila. Yun lang naman ang punto nun di ba? Sweldo, gastos ka rito, Jollibee, gano'n, di ba? Inom ka, gano'n. Pagkatapos ng araw ng sweldo, makikita mo sa Facebook, wala na ako pera. Bakit yung sweldo ko, 30 araw ko tapos isang araw ko lang ubusin, mga gano'n, di ba? Ang epekto nun doon sa mga walang pera, yung sinasabi mo, nagkukos ng sipayo, frustration. Ang sakit nun sa isang tatay na hingan ka ng anak mo na tayo Jollibee naman tayo. Kakagat labi ka, Jollibee, hindi mo maibili anak mo, di ba? Bad trip yun. Isipin mo kung pamilya ka, 2 anak mo, no? Kung 340 ang kinikita mo sa isang araw, ilang 2-piece chicken joy mabibili mo sa 340? Wala. 2 lang siguro yun. Hati-hati ka na dyan, mga kapatid. Ay, pinapalungkot po namin ang Pasko ninyo. Mga strategy kung paano mabubuhay. Una, huwag ka pumunta ng mall. Pangalawa, paglaban mo karapatan mo. Yun. Di ba? Mga kapatid. Ay, mag-break po muna tayo sa Chilaxido. Hopefully, pagbalik namin, medyo mas may ngiti sa aming mga mukha.
Nako mga kapatid, pag hindi pa kayo na-relax sa mga sounds sa sinasalang ni DJJ, pakicheck ang inyong mga pulso, baka mga patay na kayo. Oo nga. Pari sa Lunes pala, pagpasok sa Lunes, hangin ng Disyembre na pala. Hangin na ng Disyembre. Oo, di ba? Ang sabi nga sa akin ng security guard, Sir, Pasko na, sabi sa akin. Oo nga, huwag mo ko babatiin at nalidepress ako. Nagbabalik pa rin po mga kapatid ang pinakabanayad, pinakamalamig, pinaka-stress-free na programa sa Himpapoy tuwing Sabado ng gabi 9 to 11 po ang Chillax Radio. Ako po si Lord Rivera, kasama po natin si DJJ at si Direct Jim. Malapit na mag-shoot. Malapit ka na mag-shoot. Ay nako, may pelikula po ang ating kaibigan na pinamagatang Saka ako nasabihin ng pamagat at kung nasusubaybayan nyo kami sa FB ay nakita nyo naman. basta mahalay. Kasi lalabas yung pelikula Marso. Pero bago lumabas yun, ipapalabas na yung 50 Shades of Grey. 50 Shades of Ang Grey. pinaka-popular at pinaka-erotic na binabasa ng mga kabataan ngayon. Kabataan ba? Oo. Di ba muna mga mami porn ang tawag na? Puro matatanda ba nagbabasa? Parang Twilight yan binabasa ng mga taga-kolehiyo Oo, gusto nila. Oo. So, pag pinalabas daw dito, magkakaroon ng R18 tsaka R16 version. Ganun Ikakat pa nila. Nakakainis. May kopya ako na sa bahay, hindi ko pa ginagalaw Wag na dahil mas magaganda ang mga sinulat ni Serex. Yan. Oo nga, ba't di mo? Serex the movie mga kapatid. Ayun pa pala, isang palalabas ng Disyembre, ang susunod na libro ni Iwa Wilwaiko. Ayan yan. Hindi pa pwede sabihin ang title. Hindi pa pwede dahil sabihin. ine-edit ko pa. Ayan, napaka-busy ni Direct Jim sa puntong na to. Tawag dyan ay rocket ship. Oo. Ay mga atay nyo ba, handa na para sa Disyembre mga tol, Ikaw ba, handa ka na sa tondo ka na naman ba ilalagay? sa New Year malamang. Sanay na ako dyan. Sinasalang nila ako sa Warzone. Warzone naman kasi talaga. Teka muna, sinasabi nila, puro may hirap taga-tondo, di ba? Pag nagtutukan, walang habas, di ba? Totoo yan. Hindi totoo na puro mahirapan na sa siguro tondo. yung mga bandang ang tawag doon? Happy Land, Mga Delta, yan talaga, oo. Pero sa kabilang banda, middle class di ba? Middle class at saka OFW. Di ba? Middle class na bawal ang tatanga-tanga. Yeah. Dahil, sabi niya Jose Manalo. Kung taga-tondo ka kasi, bawal tatanga-tanga sa tondo. oo, totoo yan. So, witty, street smart, Ako, diskarte sa buhay. sanay nga ako na naglalakad na nararamdaman ko pag may tao sa likod ko. Naglalakad ako sa kalye. Pag may tao sa likod ko, hindi ako mapakali. Oo. Ay, teka muna, bago lahat, batiin natin ang belated Happy Fiesta mga taga-Angono, Rizal. Ayan, Ang ganda ng performance niyo doon, Mukha bang ang dami niyong litrato sa Facebook. Kulang-kulang ang bandang Radioactive Sago Project. Ngayon pa man, naitawid rin. Walang carnival ang sago, gano'n. Nasiyahan naman sila. Nasiyahan naman sila. First time ko mag-gitara sa stage. Oo nga, nakita ko nga, nagigitara ka Na ganon, na mahirap pala mag-gitara habang nagsasalita. Hindi kanta. Mahirap nga yun, Oo. Buting kanta kaya pa yung sasalita, mahirap. Iba. Oo. Tsaka iba rin sila pumarity talaga doon. Iba ba? Nagbabasaan sila. Talaga. Oo. Basaan talaga. Kumusta naman ang Nung huli kaming tumugtog doon ng 2006 o 2007, umulan. Kumusta naman ang Akala namin magtatabihan. Hindi, bumili ng shampoo at nagdaligo sa ilalim ng ulan. Ganon. Kumusta naman ang mga balbalasang doon? Balbalasang? Mga dalaga. Balbalasang. Puro bayaw. ng dalaga. Puro bayaw. May napansin lang ako kamukha ni doon, Halina Perez. Sino doon? Teka muna, baka yung kamukha ni Halina Perez, totoo ba yan? Baka Kamukha. Baka peki yan. Hindi, kamukha. Aba, masaya ang Angono. Maganda. Yung pa naman, susunod sana ako dahil sinabi nga Masaya. Sinabi sa akin ng kaibigan natin, si Bon Labora, ng Agimat, oo, nakita ko. na doon sa to diretso. Sabi ko, pagod na ako sa aking casting Noong araw na yun. Pero masaya yung pyesa nila. Kahit isang kalya lang halos Oo, yung diba? makasining
Papasining, oo. Yung isa doon, art capital talaga natin ng Angono. No? Nakita ko nakahandusay na sa bangketa eh. Stretching na. Alam mo yung komportable siya. Kala niya natin sa kama na siya. Sarap doon Ang tawag ko dyan ay Baron Geisler pose. Iyon. Masaya si Baron ngayon? Aba, hindi ko alam. Like lang sa Instagram. Minsan may imbita natin ulit yan. At hindi na natin painom. Kape ang ating ipainom. Siguro tsaa. Baka kape ma-hyper. Biofit. Biofit. Makakit. Para malinis yung sistema niya ng konti. Naku mga kapatid, ito pa rin po sila Suido sa mga kabubukas lang po ng radyo. Ako po si Lord De Vera at si DJJ at si Direk G. May kasama po natin. Tama ba narinig ko, DJJ? Ayaw mo na kumain ng baboy? Ayoko na muna. Ha? Kumain ng baboy dahil nakakasawa din pala sa loob ng, isipin mo, sa loob ng dalawang linggo. Yung sunod-sunod tayong binyagan parehong naglitsyon yung dalawa. Naku po. Tapos dinala pa yung ulo. Yung crispy pata pa last week. Ayun. Ay, yung ulo ba yung ginawa ng sinigang? Ginawa namin sinigang. Ibang klase. Paano ka nagluluto ng sinigang? Paano sinasalvage ang ulo? Okay. Ulo, kailangan mo muna, unang-una kailangan mo ng kutsara. Dahil tatanggalin mo yun tatanggalin mo yung lahat. Tatanggalin mo yung maskara, yung buong, tatanggal yung buong buo. Sabay chatsapin mo yun. Tapos, yung iba, sinasama yung buto. Tapos, gigisa mo. Kailangan may buto. Hindi pwedeng puro... tapos, yung sarsa, ibubuhos mo. Hindi, sinigang. Sinigang to Asin maasim. Sinigang. Sinigang na baboy. Hindi ito sinigang na lechon. Hindi ito yung... Paksiw, hindi paksiw. Yung paksiw ayoko. Ayan. Bakit ayaw mo nun? Natamisan ako. Matamis pa. Asado na. Hindi ko alam. So, sinigang. Ano ang lasa ng sinigang na lechon? May usok bang lasa yan? Lasang usok yan. So, lechon talaga yung Tapos sinigang talaga yung anong papasin mo? Yung na lang, yung sachet. Yung sachet na lang. Pero saka mo na lang pakukuluan mo muna. At paano hindi maraming balat yan kung ulo yun? Hindi. May balat. Tapos yung iba, karne-karne na. Glutinous yun Yun, yung mga paa. Sasama mo yun. Ganun. At saka pinakagusto ko doon, naglalagay ako ng mustasa. Mustasa? Dahon ng mustasa? Dahon ng mustasa. Kasi pampatay ng lansa yun ganun ba? Kumbaga para kang... Ginagawa yun sa isda Yun, parang ganun mismo. Mustasa, yun mustasa. Sinigang na miso, di ba? May mustasa. Yun. Mga kaibigan, pinag-usapan po namin kung paano magluto si DJJ ng sinigang na lechon. Ina-advance na namin kasi sigurado magkakalechon kayo sa bahay ninyo. At anong gagawin namin sa lechon pagkatapos? Sukang-sukan na kami. So, di ba? Ang bawat lechon, dahil mga Pinoy tayo, nagkakaroon ng mga bagong inkarnasyon. At saka nakakasawa na yung paksiw na lang ng paksiw. Sinigang pala, no? Tsaka maganda yan, pagka medyo nakainom ka na ng konti, higop ka ng sabaw. Sarap. Ito pang tip ko dyan. Yung sinigang nyo, lagyan ng isang ng tanglad. Iba rin ang nagagawa. Talaga? Oo. Kung mahilig sa tom yum, ganun. Mismo. Isang yun parang isang bungkos na binilot, di ba? Lalagay mo sa loob. Pero, sugatan mo. Wag lang susobra dahil malakas yung amoy nun. Oo. Minsan parang bulaklak na yung siguro ihulog mo siya pagpatapos na. Malapit na, diba? Tapos tanggalin mo rin kaagad. Ibang nagagawang tanglad kasi lalo yung tinola na may tanglad ang sarap-sarap. Talaga? Tinola na may tanglad. Ito pa yung tip ni Alfred Yuson, yung manunulat. Yung sinigang niya minsan nilalagyan niya ng isang hiwa ng pakwan. Bakit? Iba lang nagagawa. Nagkakaroon ng fruity na medyo manamis na flavor. Matindi. Kasama yung balat? Hindi. Kasama yung balat, oo. May nagagawa siya. Masarap. Ang sinigang. Matindi. Subukan niya. Siguro medyo tatamis ng konti, no? Konting-konti lang naman. Matindi. Sarap nun. So,
Mga kapatid, maraming pwedeng gawin. Eksperimentohan nyo yung mga pagkain natin. Diba? Adobo. Ayan, sa adobo. Ano mga kapatid gawin sa adobo? Ako, luto ko yung slow cook adobo. Naman. Alam ba yun? Patis lang ang gagamitin mo. Nako, minsan Patis? patis, Patis na, adobo imbis sa na toyo, patis. Patis sa katubig yun. Patis sa katubig, di ba? Kasi isipin mo So minsan, kung gano'ng kataas yung yung baboy, gano'ng kataas yung patis sa katubig. Tapos slow cook ka. So hanggang bukas yun. Ito yata yung tuyo, yung magiging tuyo. Adobo ng mga Kapampangan. Kapampangan ba yan? Yung walang kulay. Pero puro mantika. Naku, nakatikim mo ng ganyan. Nakala ko nung una, siguro maalat to kasi gawa sa patis. Hindi eh. Merong hint ng patis, yung fishy flavor niya, pero hindi talaga maalat. Yung hint lang talaga. Alam mo yung patis na yun, magic yan. Oo. Kahit sa... Ewan ko, yung lola ko, masarap. Yung spaghetti, alam mo yung spaghetti Pilipino. Pag nilagyan mo ng patis. Nilalagay niya ng patis yung... Parang mali yata yun. Iba. Hindi, iba yung... Lumalabas yung Feeling ko nga yung mga amber na yan. May patis. May patis yan. Iba yung nagagawa ng patis. Tama yun. Lalo na yung patis kapag naluto. Nagkakaroon siya ng ibang dimension. Nasusunog, yung pag nasusunog. Hindi, siyempre may chemical reaction yung patis, di ba? So, ang sarap minsan ang nagagawa niyo. Diba, ang patis. Eksperimento ang patis. Dahil nagda-diet ako, ayokong magluto masyado sa bahay. Yun, no? Paano pag may mga bisita ka? Diba? Magdala sila ng foods. Mga bisita na Dumadala kayo direct, gano'n. Hi, direct, gano'n. Magdala kayo ng foods. Nako mga kapatid, magsasounds muna tayo. Mga tol, nagbabalik pa rin po ang Chillax Radio, ang lamig-lamig. Ay, teka. Gimmick para sa Christmas. Mag-Christmas party kaya tayo kasama mga listeners natin. Oo. Pwede, oo. Ano kaya yun? Pagdalhin natin sila ng mga di ba? Pagkain. Potluck, Potluck. Parang dati. Kala natin, tayo-tayo lang natin. Teka muna, ito. Miro Abala yun, tol. Yung nagdala ng lasagna. Ito, idea pa lang, ha? Shout out naman kayo, mga listeners, kung gusto nyo, mag-Christmas party tayo. Oo, di ba? Ang tanong saan? Hindi, dito na sa Radio 5. Dito na. Bawal kumain eh. Hindi, meron tayong pantry. Ano natin gawin yan? Hindi ba tayo pwede mag-remote doon sa pantry? Pwede rin. Pwede rin, oo. Hindi maparamdam kayo mga kapatid, tweet nyo lang po kami at Lord TV or at Jim Libiran. Meron ka na ba, DJJ? Meron na ba? Hindi ka sumasagot sa mga tweet namin. Ano ka ba? Ay, tweet? Wala pa. Ano inaantay mo? Next year. Instagram ka na? Wala din. Aba? Siya tayo. Tama yan. Hindi, nauuso na nga yung mga Instagram party. Alam mo na ba yung mga... Ano yung Instagram party? Halimbawa, itong ginawa ni Monchito Nocon, no? Si Monchito, tumutulong siya sa Leon Gallery. Magpapaparty yung gallery. Instagram party. So, papakainin kayo, party, may DJ, may gano'n, di ba? Isa lang ang hiningi. Kukunan nyo yung makikita nyo sa gallery at i-Instagram nyo. Yun lang. Diba? Instagram party. So, kumbaga, parang... Kukunan mo yung mga paintings, kukunan mo yung mga sculpture. Diba? Yun. Sa bagay. Ganda yun, ha? Diba? Nawiwirtual lang ako sa gano'n. Kasi parang... Ako minsan naiinis na ako dun sa kain na ako, tapos huwag mo na, Pero tingin ko, gaya ng maraming bagay, fad lang yan. Dadating ang punto, maiinis ang tao. Kasi diba, imbis na pumarty ka, nakatingin ka sa cellphone mo. Yan. Kailangan magkaroon tayo ng photo plato challenge. Photo? Plato challenge. So, reverse foodie. Reverse food porn. Kukunan mo yung plato mo pag ubos na. Ano sabi mo? Kung gano'n mo winalang yung... Saka mo kunan. Diba? Huwag naman may mumu pa. Pero yung malinis na plato, ano nga Diba? Plato porn. Sa mga buto-buto. So sabi mo,
Crispy pata kanina yan. Ganda yun ha, plato. Paano spaghetti? Diba? Wala akong matitira doon, di ba? Ano lang? Pula lang. Unless nilaan nila yung plato, di ba? Ay, nako, kung may tinapa yun, kukustos ko yun. Lalo pag masarap na masarap yung tinapay. Plato challenge, di ba? Kapalit ng food porn. Sounds muna tayo. Nagbabalik po ang Chillax Radio mga kapatid. Ngayon pag-usapan natin. Teka muna, anong gusto pag-usapan sana? May topic sana na isip. Fruitcake. Oh, ako, oo. Tsaka food for the gods. Yung mga Ayan, oo. Ang food for the gods, ang bagong fruitcake. Dahil mas mura. Mas mura ba? Oo. Alam mo, sobrang common kasi ng fruitcake. Pero tinitake for granted natin, pero nakakalimutan natin na masarap ang fruitcake. Teka mo, oo. Di ba? Lalo na kapag yung pa-Christmas talaga, pag kinain mo talaga siya, cupcakes ang bagong fruitcake. Dahil cupcakes ang so, malamang meron magre-regalo sa inyo. Siguro nakataon lang na hindi pa ako nakakatikim ng maayos na Ako nakatikim ng maayos sa fruitcake. Sabi, ito pala yun. yung dumidikit-dikit. Oo. Una, hindi dapat yung tamis sa tamis. Pag nagsama-sama niya, may kasoy. Yung fruit, kaya iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay. Ayoko lang, tinatagal ko yung pasas. Ang fruitcake ba at rum cake isa lang? Magkaiba. Magkaiba. So ang fruitcake walang alak naman. Meron, pero ang rum cake ay parang pound cake lang na may rum. Okay. Diba? Yung parang siyang malaking gelatin na gano'n. Parang vulkan. Fruitcake, maraming sangkap. Pero minsan isang hiwa lang ng fruitcake na solid. Okay to na yung parang isang tasty, isang gano'n lang. Ganun. Ayos na yun. Tsaka kape, yun ang masarap ko. Tagal ko lang hindi nakakain ng fruitcake. Kailangan ulit kumain ng fruitcake. Bata pa ako. Kasi nga, Taon. Yung mga fruitcake nga kasi, pasa-pasa. Minsan lang yun Hindi, pasa-pasa, di ba? Yung niregalo sa'yo, niregalo sa'yo ng Christmas, niregalo mo sa New Year. Ang cheesy nga doon, isa lang talaga fruitcake sa buong mundo eh. Umiikot lang. Ikot lang eh. Sabi ni Johnny Carson. Ayun mga kapatid, kung nagtataka kayo kung ano pinag-usapan namin kalokohan, kasi po, ito po ang pinakaswabing 2 oras sa ere. Ito po ang Chillax Radio. Lahat po pinag-uusapan namin dito. At kung naghahanap kayo ng mga batiko sa gobyerno, mga kasagutan sa problema sa buhay, heartbreak, nagkamali po kayo ng istasyon. Hindi, alam mo, baka pwede natin pag-usapan niya kasi si Papa Jack nung Biyernes, isang linggo. Kami pumunta ng Star City kasama ang hero na si Marjorie La Chica. Anong ginagawa niyo? Nag-date kayo? Hindi, kasi kabe-birthday niya lang eh. So, Star City po sa dinner? Sa Star City. Kasama ang aming mga angels. At ang aking pilotong si Bitong. Masaya yun. Masaya. Ngayon, kinuha namin yung ticket doon sa MBC, sa DCRH. May contact ka ron? May contact tayo dyan. Naku, sa labas, sabi ko, sino ito mga nakapili sa labas? Yan po yung mga gustong ma-meet si Papa Jack. Talaga? Sobrang... Kaya, ito gawin natin next year, ang Sabado ng gabi, ay at Chillax Radio tungkol sa pag-ibig gawin natin. Ganon? Oo. Pag-ibig Naku, tingnan natin kung dito nga may mga advice, ganyan. Advice. At pwede natin imbitahin si Matabang Utak. Matabang Utak? Sa Twitter. Yung makilala si si Matabang Utak, hanapin mo. I-guess natin siya. Yan, mukhang eksperto ka sa ganyan, Direct Jim. Dahil, di ba? Ako ay official translator nilang live. Yan, lang live. Lang live na yan, di ba? Sumagot si Lang live sa akin, nag-thank you. Tinatranslate ko siya sa Pilipino. Ganon? Hindi niya alam, binabaliktad ko siya sabi niya. Binabayo siya lagi eh. Ganon din. May nag-text sa akin dito sa sa kaibigan natin yung telco, pero sinabi may libre, mag-ipon para ako ng points, may libre na ticket sa One Direction. Tinext ko, ulul mo. Naku, ko yan. pag nakadinig ang mga One Direction fans yan, yari ka. Pakialam sa Baka di ka na makalabas ng... Hindi, uminera sila sasampalin ko sila lahat. Ayan, buti pa yung mga fans ng The Clash. Di ba? Gaya ni Parsal yan. Dapat may imbitahan na natin Si Pirates siya.
E di sa puntong ito, magpatugtog tayo ng The Clash. Yan. When in doubt, The Clash. Si Lax Radio pa rin, mga kapatid. Nagbabalik po kami. Sana po swabe-swabe lang po ang inyong mga isipan. Sa gabing ito, Sabado ng gabi, ano ba ginagawa ninyo? Mamaya, Master Showman. Diba? Sa Channel 7. Wala naman tulugan. Walang tulugan yun. Ilang taon na walang tulugan si ano, no? Pero may kuha siyang natutulog, ha? May kuha siya ng tulog. Ano sabi? Sa kang taksil. Sorry, caption. Sa kang taksil. Tulog na tulog siya. Naka-Amerikano. Wait, kayo ba ay nanood ng laban ni Pacquiao? Aba? Doon ako sa Barangay Somes, nanood Barangay Somes? Oo, kasi si Direk Richard Somes, lagi yun, nasa garahe ang kanyang TV. pay-per-view. Kasi nga, nag-pay-per-view siya? Lagi yun, parang at doon nagpupunta yung buong barangay, yung mga tanod, yung mga tricycle driver. Sabi niya, panata daw niya yun. Dahil ang lungkot nga naman na may pay-per-view ka, mag-isa ka nanonood ng Pacquiao. Iba pa rin yung humihiyaw yung taong bayan na kada gulong ni Algeria, sigawan yung mga tao, di ba? Ako, hindi naman nalulungkot sa ginawa ko. Nanonood ka mag-isa lang yan. Oo, naka-pay-per-view ako. Nakahilata ako sa kama, may katabi yung pizza. Pero naririnig mo yung sigaw ng kapitbahay. Wala. Hindi, narinig yung sigaw ng kapitbahay yung delayed telecast. Ako lang yata may pay-per-view sakali namin. Ngayon pa man, may meme na ako makalat, natutuwa ako. Isang larawan ni Manny Pacquiao na, alam mo, nagsisit up, nakapatong sa isang parasong kahoy, nakasukbit ang paa sa goma ng bisikleta. Oo. Ha? 17 years old siya. Talaga? 17 years old. Sinasabi niya, no? Sabi ng caption na parang, kung magtataka ka kung bakit champion si Pacquiao, eto na yon. Tingnan mo yan, no? Ang gandang larawan, mga kapatid, At syempre, hindi niyo makikita yan, di ba? Yan, no? Oo nga. Siya yan, no? Ganda ng kuha, oh. Siya yan, eh. Di ba? Wooden plank. Meron siyang tabla. Kumbaga, 17 years old lang siya niyan, tol. Training na siya. Bato-bato talaga, no? Ibig sabihin, walang champion na pinanganak na natural na champion, di ba? Ginagawa yan, pinaghihirapan yan. Anong yung sabi ni Manny Pacquiao? May siya ron, with conviction. Okay na ba sa'yo nanonood buong pamilya mo? Dapat lang, sabi niya, para malaman lang kung gaano kahirap ang boxing. Oo. Di ba? Kasi papasasa yung mga anak niya sa mga dolyares, di ba? Tsaka yung boyfriend ni Mami Junisa, para malaman niya na... Basta may boyfriend ni Mami Junisa. Ganun. Oo. Tsaka ang daming Pinoy na nag-cover sa Macau. Grabe. Diba? Pero parang hindi nag-cheer yung taong masyado, no? Parang lahat takang ngayon. Cheer. Ngayon nga. Ngayon, grabe. Nakailang tumbling na parang... Hindi ko nga napanood. Nakailang tumbling. Ako... Walang TV yan, eh. Ang gandang reliyon yan, BJJ. Oo. Pero parang ano na lang. Yung nalaman kong nanalo, parang... Okay. Hindi ako naman, nadala ako doon sa Barangay Somes kasi dahil ako naman wala naman akong okay lang, manalo matalo. Pero ganda. Tapos yung nakita mo mas bata, mas matangkad, haba ng reach. Okay. Natawa pa nga ako dahil mas malaki pa yung garter ni Algeria kaysa kay Pacquiao. Oo. Para yung below the belt, malaki. Pag tinamaan mo yung garter. Pero guwaping ba talaga? Oo, yung mga babae sa Twitter, parang kawawa naman, di ba? Si Algeria ay may master's degree sa nutrition. Talaga. At gusto niya mag-doktor. At ang pumusta sa kanya ay si Rocky Balboa Stallone. Hindi kasi fellow Italian-American. Pero, siyempre, alam mo... Long Island pa, ba? Taga Long Island. Rocky! Matindi yan. Ayun, hawa ng Diyos, si Manny Pacquiao ay isasama raw sa Expendables. Ganon? Oo. Matindi yan, Anong gagawin niya doon, no? Papanoorin yun. Oo. Well, for the heck of it, di ba? Matindi yan, Expendables. May kuha siya na, di ba? Stallone tsaka Schwarzenegger. Nako po, maganda Expendables, Matindi yan. Okay. Natin pinag-usapan. Oo. Paalam tayo.
At bago kami magpaalam, papaalala namin sa inyo mga listeners. May Christmas party tayo. Magki-Christmas party ba tayo? At who's gonna bring what? Diba? Dahil 5 lang naman na nakikinig sa programa natin, kaya natin yan. Siguro dapat na nila yan, i-post na lang nila sa FB page natin para walang magkakapare-pareha. I-tweet na nila. Hindi, mag-assign na tayo. Assign na tayo. Tangin na natin yan. Ulit-muli mga kapatid, ito po ang pinakamalamig na 2 oras sa area ng Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, kasama si DJ J at si Direct Jim. Isang maluwalhating Sabado ng gabi sa ating lahat.